Hello guys, kumusta? Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Meron lang akong gustong ikwento sa iyo tungkol sa mga nararanasan ko sa buhay. Siyempre, marami pa rin nagtatanong sa akin kung paano mag-umpisa ng negosyo. Ang sagot ko, madali lang mag-umpisa ang magnegosyo. Ang mahirap ay kung papaano mo pamamahalaan at pauunlarin. Ang pagninegosyo ay katulad din ng isang marathon. Dito masusubukan kung gaano kakalakas at katibay. Kasama na ang pagiging determinadong makamtan ang minimithing tagumpay. Ako nga pala si Lorenzo Binay Manalo. Isa akong negosyante at mahigit 2 dekada nang nagninegosyo. Kung ikaw ay wala pang negosyo at gusto mong umpisahang magnegosyo, kailangan mong panoorin ang video ko na to. Naaalala ko pa nung ako ay 17 taong gulang pa lang. Nasubukan ko lang magnegosyo ng walang puhunan o kapital. Ako nga pala ay isa ring dating barbero. At sa aking paggugupit, kaya ako nakilala ang nagsusupply ng buko juice na umiikot sa aming bayan kung saan ako naggugupit. At sakto naman, nagpagupit siya sa akin. At nagkaroon ako ng pagkakataon para tanungin siya kung pwede ba niya akong bigyan o mag-iwan siya sa akin ng paninda para meron naman akong dagdag income habang ako ay naggugupit. Laking tuwa ako nang siya'y pumayag. At syempre, tinanong ko siya kung paano ako kikita. Ang sabi niya sa akin, ipasa niya lang sa akin ng 7 pesos. Tapos ibenta ko daw ng 10 pesos. Ibig sabihin may 3 pesos agad ako sa isa. At habang naggugupit ako, inilagay ko lang yung buko juice sa isang upuan sa harap ng barbershop kung saan ako naggugupit. Doon sa may pinto ko siya inilagay para makita agad ng mga dadaan o papasok na customer para mas mabilis maubos. At habang nagugupit ako, merong bibili. Sasabihin nila sa akin, abili. Well, sasabihin ko naman, pakilagay na lang nung pera diyan sa box. Naglagay ako ng box doon sa tabi ng styro. Isang maliit na box lang lalagyan ng pera. So ilalagay lang nila yan doon at pagkatapos, okay na. Kukuha na sila ng buko juice sila. Alis na, titigil lang ako. Habang nagugupit ako. So natutuwa ako kasi napapaubos ko yung isang buong styro box. Minsan kulang pa nga eh. Sobrang tuwa ko kasi nakapagnegosyo ako ng walang puhunan. Walang kalugi-lugi. Ibig sabihin, hindi man lang ako malulugi. Bakit? Kapag may natira dito sa paninda niya na iniwan niya sa akin, kukunin niya uli yun. Kasi ibabalik niya uli yun, papalitan niya ng bago. Wala talagang lugi as in sobrang galing, sobrang ganda. Maliit lang siya na negosyo pero diyan ako nag-umpisang matutong magnegosyo. Idagdag mo pa na kailangan ko ng malamig na tubig o gusto kong uminom ng malamig na tubig, ilalagay ko lang yung tubig doon sa styro box na may yelo. Parang may libre na rin akong rep. Pati yung mga kasamahan kong barbero, tuwang-tuwa sila, ganun din yung ginagawa nila. So madalas na uubos ko yung buko juice na tinda ko at masaya ako bago ako pumasok sa school. By the way guys, nag-aaral pa din pala ako nung time na yan. 2 years marine transportations muna ang kinuha ko kasi gusto sana siyang isip sa BSMT bilang para maging kapitan ako ng barko. Yun dati yung pangarap ko, kapitan ng barko. So pagkatapos ko magupit habang nagtitinda, meron na ako syempre pera. Meron na akong gastusin para sa aking pag-aaral. At nag-aaral ako nung mga panahon na yon. Tinuloy-tuloy ko lang, nagtiyaga lang ako hanggang sa awanan naman ng Diyos, nakatapos ako ng pag-aaral. Syempre, lasap na lasap ko yung sarap. Parang nagtagumpay na ako noon. Ang problema, nung ako'y nag-a-apply na bilang isang seaman, wala ni isa tumanggap sa akin. Hindi nila ako tinanggap kasi wala daw akong experience. So, kailangan ko daw muna mag-experience. Kahit pa na kuha ko na lahat ng mga trainings, ng mga requirements, lahat-lahat kumpleto na ako, hindi pa rin ako nakasakay ng barko. Hanggang sa nakapag-asawa na ako, tinuloy-tuloy ko na lang yung pagninegosyo. At ang napangasawa ko nga pala guys, isa ring negosyante. Meron siyang maliit na karinderya na kanyang pinamamahalaan. Kaya naisipan na rin namin magtayo ng sarili kong barbershop at meron na kaming karinderya sa unahan ng barbershop kung saan itinayo ko yung barbershop. Naging maayos naman ang mga nangyari kasi dati barbero lang ako tapos nagtitinda lang ng buko tapos parang na-transform siya sa ako na may-ari ng barbershop pero ako pa rin yung barbero. Kaya lang meron na kaming karinderya sa unahan. So yung dating buko juice naging karinderya na. At yung dating barbero naging may-ari na ng barbershop. Pero guys, hindi natapos doon ang lahat. Gusto ko pang mas umunlad at maghanap ng mas magandang kapalaran. Kaya heto, napadpad ako dito sa Manila. Naglakas loob akong pumunta sa pag-asang mas maraming opportunity ang naghihintay sa akin dito sa Manila. Nag-umpisa pa rin ako ng maliit. Nag-umpisa muna sa maliit yung aking restaurant na nakuha. Nakahanap ako ng pwesto. Nakakita naman ako ng pwesto
dito sa Manila. Inalok ng bayaw ko na ibebenta niya raw yung kanyang restaurant. Ang daming problema ng restaurant niya. Yung mga tao niya kulang sa mga briefing, hindi. Basta magulo, hindi maayos, kaya hindi masyadong kumikita. Ibig sabihin, malapit ng malugi, malapit ng isara. Kaya ibinenta niya na lang sa akin ng mura. So ako naman, kinuha ko at inayos ko. Inaganda ko. Nag-umpisa lang siya ng maliit, tapos hindi nagtagal, dumating ang lumipas ang panahon, nakuha ko na yung katabing pwesto, utay-utay na lumaki hanggang sa eto, pati yung likod nung inuupahan ko, naakupa ko na rin. Ang ginawa ko naman, ginawa kong pension house. Para siyang motel. So medyo umaasenso na rin, kaya naisipan ko naman na bumili naman ng farm. Unti-unti ko na siyang dinedevelop, hindi naman siya kalakihan sa ngayon. Pero nakakatuwa naman kasi ako hanggang ngayon nagninegosyo, nag-aaral pa din. At sana ibigay sa akin ang pagpapala ng may kapal. Ganun lang, kasimple. Hindi naman masyadong komplikado, pero mahirap siyang panindigan. Kaya guys, kung gusto nyo, makatingin kayo ng mga luto namin na mga putahe ng kambing dishes, para ma-experience nyo yung mga pinagsikapan ko nung araw na hanggang ngayon, nagsisikap pa rin ako, patuloy na nagbubunga. Kaya kung gusto mo, puntahan mo ako dito sa place ko, sa San Marcelino Street, Paco, Manila. Pwede mo rin kami bisitahin sa aming FB page, sa Yum Food Hub, PH, Kambingan at iba pa. Available na rin kami sa Food Panda. At kung kayo naman ay taga San Juan, Batangas, meron din akong pwesto dyan sa San Juan, Batangas, sa Sico Dos, San Juan, Batangas. At syempre, kung gusto mong ma-inspire sa mga kwento ko, napakarami ko pang gustong ikwento. I-follow, like, and share nyo lang ako para mapanood nyo pa yung mga susunod ko pang mga video. So yun lang muna mga guys, mga ka-idol. God bless us and God bless you all.